Marcos Jr. hawak na ng mga sindikato sa Amerika at ito 4 sa 18 ex-Marine bumaliktad na. Bakit mo pa binanggit si Martin sa SONA? Ipakukulong mo pa? Paano kung kumanta siya sa nalalamang sekreto? Ay nako, sa ubong. Sana kinonsulta mo muna ako. Malaking dagok ito sa atin. Sigurado akong hindi papayag si Martin na babagsak mag-isa. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nako, yari mga babayan, si Marcos Jr. hawak pala ng 3 sindikato sa Amerika. Aray ko. So guys, napakaganda na pag-uusapan natin. Tapusin mo yung video, huwag ka muna nga alis. Kasi dito sa video na to, napakalagang malaman mo. Ewan ko kung alam mo na. Kasi sabi ni Tol J. Guevara, no, 3 sindikato, malalaking sindikato sa Amerika ang may hawak kay Bongbong Marcos. Diyos ko, malala na ang Pilipinas. Noong nakaraan, panig tayo kay Trump. Ngayon naman may bagong balita si Tol J. Guevara na hawak na si Bongbong Marcos ng mga malalaking sindikato sa Amerika. Aray ko. Tapos ito guys, meron naman konting good news. Dito sa video na to, tapusin yung video kasi sabi ni Tol J. Guevara na si Pastor Kibuloy, no, maaari nang makalaya. Mapalaya na siya kasi hanggang ngayon guys, wala pa raw pong matibay na ebidensya para idiin at magtagal si Pastor Kibuloy sa piitan. Yun ang magandang good news. Kasi meron din isa pang bad news. Aray ko, ang dami mo naman bad news, boy. Kasi po, itong si Pastor Kibuloy, guys, sabi ni Tol J. Guevara, ay gusto pong dalin si Pastor Kibuloy sa Amerika at doon pahirapan. Naku, patay tayo dyan. Tapos yung nakaraang vlog natin, sabi ni President Trump, tutulungan niya si Tatay Digong. Babasakin niya ng ICC para itong si Tatay Digong makauwi na. Naku, palabas lang kaya ito, no? Tapusin mo guys yung full video. Pagkatapos ko magsalita, si Tol J. Guevara na. Naku, nakakatakot naman tong nangyayari na to guys. Kung ito man ay totoo, no? Eh kayo na kayo na mag-analyze, kayo na ang pakiramdaman nyo kung ito ba ay totoo, no? Na si Bongbong Marcos ay hawak na ng mga sindikatong mga pulpol na mga damonyong mga yan, mga animal, no? Tapos guys, sa video na to, sabi kasi ni Tol J. Guevara guys, merong itatayo sa Pilipinas ng basilika. Ano nga yung basilika na yan, no? Yan, alamin mo yan kasi ipapaliwanag na Tol J. Guevara yan. Basilika, I think, basilika ng Amerika? O ano ba yan? Simbahan ba yan? O ang kampo ng mga demonyo na magbabase dito sa Pilipinas? Naku, Diyos ko naman. Dapat talaga, mawasak na talaga itong si Bongbong Marcos, guys. Kasi alam nyo, no, medyo kabado na. At kabado na talaga sila. Nag-iisip na sila ng panibagong tactics. Kasi si BP Inday Sara ay delikado sila, tagilid po sila sa pagpapa-impeach, no, kay BP Sara. Biruin mo, 2.5 million a day ang ginagastos samantalang napakaliit lang ng hinahabol nila. So, anong palagay nyo dyan? I-comment nyo dyan, di ba? Katarantaduhan lang yung ginagawa nila. Talagang gusto nilang pabagsakin, no? Hindi na makatakbo si BP Inday Sara dahil alam nila delikado sila sa 2028. Kaya nga sindikato yung mga yan, pati yung mga nandyan sa loob, no? Nandyan sa Senado, andyan mga kasabwat yan eh. Kasi sila dapat ipagtanggol nila yung kanilang sarili. Kasi soon, pag hindi nila napabagsak si Inday Sara guys, ay sila naman ang babalikan at sila naman yung maghihimas na rehas. Kaya napakalaking laban to guys, no? Biruin mo, sindikato yung mga kalaban mo na paano mo yung mapapabagsak? Lahat sila organized, no? Organized yan mga kababayan. Wala na silang pakialam kahit lumubog na ang Pilipinas, di ba? Wala silang pakialam dyan. Basta makapagnakaw lang sila. Itong mga demonyong to, pag namatay naman sila, hindi naman nila kayang dalhin sa libingan nila. Yung mga kayamanan na pinagkukuha nilang napakadami, sobra-sobra na sa kaluluwa nila, di ba? Kita niyo yung mga pangako ni Bongbong Marcos kung hindi ito talagang sindikato. Di ba? Pangako na yung sweldo, tataas, di ba? Nawala. Yung MRT sa ilalim ng yung tunnel, wala rin. Di ba? Tapos ang gustong imbestigahan pa ng mga Nino ba itong gustong magpa-imbestiga na to? Pati itong Taguig.
gustong paimbestigahan. Sino ba yung gusto magpaimbestiga na yan? Si Tulfo ba? Sino ba yung gusto magpa-imbestiga? 'Di ba? Imbestigahan daw itong Taguig kasi yung sa flood control. Scammer din daw si Senator Peter Cayetano. Wala namang dito, wala namang flood control dito eh. 'Di ba? Nililihis nyo. Ang mas maganda puntahan nyo yung Ilocos. Nandun nga yung may mga ebidensya na talagang tinarantado yung flood control, no? 'Di ba? Binulsa ang kaban ng bayan. Ini-scam tayo, guys. Grabe talaga. Ba't ba kasi nag-Marcos pa tayo? Naloko talaga tayo, guys, no? Alam ko marami nang galit dyan. Sa mga OFWs, galit na rin kayo sa pamumuno ni Marcos Jr. So ano pang gagawin natin? Nandyan na yan. Huwag na tayo magsisihan, di ba? Ang gawin natin nito, suportahan natin ang pakikipaglaban natin hanggang sa huli, hanggang malapit na yung 2028. At ipanalangin natin, huwag madaig ang kabutihan ng kasamaan, no? Ang kasamaan, yung mga demonyo dyan sa paligid, di ba? At medyo masalimuot, no? Masalimuot na taon na nangyari sa buhay ng mga Pilipino na naging presidente pa itong si Bongbong Marcos Bangag, di ba? So ganito mga kababayan, panoorin na natin itong full video dito kay Tol J. Guevara. Don't forget to like this video at pakisupport po ang aking kapatid na si Tol J. Guevara. Miss you, Tol J. Hindi na tayo nagkikita, Reko. Tumatanda na si Boy Sardinas, hindi na tayo ulit nakita. Kailan ba tayo mag-jamming ulit na tayo makapagkwento-kwentuhan at makapag-inom ng gin? Di ba? So, tapusin nyo hanggang sa dulo, guys, ha? At kayo na mag-analyze. At i-comment nyo dyan sa comment section, dyan sa baba, ang inyong mga komento sa video na to. At huwag mong kakalimutan na i-like tong video na to at shout out po sa mga kumare at mga kumpare ko dyan na nanonood ngayon. Ikaw nga, di ba? Nandyan ka pa, nanonood ka pa. Ikikis na lang kita para sulit naman yung panonood mo. Tapusin nyo tong video na to at pusuan nyo. Share nyo na, mas maganda para mapanood ng ating mga kumare. Okay, play mo na yung boy, ang daldal mo. Let's go! Lalong-lalo na ho dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos na hawak na ng mga sindikato ng mga Amerikano. Totoo ba ito o hindi? So mamaya po hihimay-himahin po natin yung mga topic na yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Huwag nyo pong kalimutan na i-click ang bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So eto na nga mga banateros, mga kabiyaya. Etong pag-uusapan ho natin mapatungkol nga po dito kay Marcos Jr. na kung saan ay mukhang binibenta na ho tayo sa mga sindikatos na mga Amerikano. Dahil or bakit? So ngayon mga banateros, mga kabiyaya, kung magsisimula po tayo sa una pa lang na talagang topic at hinala natin na maaari na talaga tayong ibenta ni Marcos Jr. sa mga sindikato, sa mga Amerikano, ay uunahin ho natin sa topic ay yung mapatungkol po sa pagbigay ni Marcos Jr. kay Pangulong Duterte sa ICC. So ikukunik-konekta ho natin yan lahat, no? Todo deny noon si Marcos Jr. mapatungkol na sa ICC na hindi niya daw papasukin dito or hindi niya hahayaan na magasik ng lagim dito sa bansang Pilipinas at hindi niya daw ibibigay si Pangulong Duterte diyan sa ICC na yan. So wala pa rin nangyari mga banateros, ganun at ganun pa rin po ang nangyari. At ang nangyari nga po dyan ay dinala pa rin or kinidnap pa rin si Pangulong Duterte at dinala ho doon sa ICC. So ito naman mga banateros, mga kabiyaya, ang sumunod na rito ay yung kay Senator Bato de la Rosa. At delikado nga itong sila Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla at iba pang mga senador na kumakampi or nasa kupunan, yung mga politikong kaalyado ng mga Duterte ay maaari na rin maipadala or maibigay ni Marcos Jr. sa mga sindikato sa Amerika. Ngayon nga po, kamakailan lang po ay na-interview namin si Senator Amy Marcos na kung saan ay sinabi niya sa amin, sa tutusin po, kung i-replay niyo po yung video na yon, 2 beses ho niyang inulit at yung pangalawa ay gumamit na siya ng di umano. Pero yung unang-una niyang sinabi ay sinabi niya ho doon na may kontrata na ang Pacsilica at ang Pilipinas sa mga tatayuan ng mga sa mga lugar na tatayuan nitong Pacsilica na to.
So mga banateros, wala ho tayong kaalam-alam na mapatungkol ho nga ho dito sa paksilikan na to. Kung ito ba ay wala nga nilabas ang Pilipinas, kung ito ba ay gaano makakatulong sa bansa natin or ito ba ay magiging malaking purwisyo dito sa bansang Pilipinas. Wala ho tayong alam doon. Ang malupit pala dito, ayon kay Amy Marcos, ay may kontrata ng pinirmahan or may kasunduan na ho ang mga Amerikano at etong ating Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. na may kasunduan na sila na magtayo talaga dito ng Facilica or matatawag. Sa totosin nga lang, yung ibang mga Pilipino ang turing nga po daw dyan ay isa sa mga maituturing na EDCA site yung pagtatayuan ng Facilica na yan. So ngayon, eto na. Mapunta na tayo dito sa pinaka-topic. Bakit natin nasasabing may tatlong sindikatong mga Amerikano sa likod ni Marcos Jr. Kamakailan lang po may nagbanggit ho sa amin at talagang maituturing natin na talagang totoo ang kanyang mga sinasabi dahil talagang ito po ay expert at kung sa source lamang ang usapan, ay di hamak na mas marami at kapanipaniwala ang mga source nitong tao na to. So itago na lang ho natin siya sa pangalang Lito Banayo. Hindi, sa totoo lang, hindi ako mapagkataguan ng sikreto, pero narinig ko kasi na ikinukwento po off-cam ni Sir Lito Banayo na itong administrasyong Marcos ay kontrolado na ng tatlong Amerikano na mga sindikato. Hindi ko na lang po alam kung itatanggi niya ba to or kung ano, pero wala naman ho tayong sama ng loob kay Sir Lito, no. So inilalahad lang natin sa inyo mga banateros. Nung napakinggan ko yung kwento ni Sir Lito Banayo, medyo nagkaroon ako ng idea na baka nga totoo na talagang kontrolado na ng mga Amerikano etong si Marcos Jr. Bakit? Kasi sa pagpapasok mo sa ICC na wala naman jurisdiction dito sa bansang Pilipinas at isusuko mo pa yung mga kapwa mo Pilipino para sa kagustuhan ng Amerika, ay isa na ho yung lihitimong katotohanan na ikaw talaga ay tuta at kontrolado na ng mga sindikatong Amerikano. At ngayon nga, may isa pang matinding balita na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay planong kunin ng Amerika dito sa bansang Pilipinas. Alam nyo, natatandaan ko po nung mga unang pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy na gusto siyang ipapatay ng mga Amerikano, na nung mga panahon na yun ay hindi pa nga natin siya pinapaniwalaan. Alam nyo, ngayon po talaga lumalabas ang katotohanan sa lahat ng mga sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy noon pa nung siya ay laya pa at hindi pa ginigipit ng administrasyong Marcos, talagang nagkakatotoo ngayon. Talagang yung mga sinabi niya noon about sa Amerika na gusto tayong sakupin, gusto tayong sakupin ng mga Amerikano, gusto tayo gawin tayong alipin, at nakikipag-ugnayan ang administrasyong Marcos sa mga Amerikanong sindikato ay nagkakatotoo na ho ngayon mga banateros. Tignan nyo ho ngayon. May panakipbutas na naman sila sa mga nagaganap na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at sa mga nakawan nila sa pondo ng taong bayan. Kung matatandaan ho natin mga banateros, kadalasan ho na ginagawa ng administrasyon kapag may ginagawa silang kataranduduhan at pagnanakaw sa kaban ng bayan ay may inilalabas sila na issue na para doon matuon ng atensyon ng bawat Pilipino. Kagaya na lang po ng pagnanakaw nila sa pondo ng 2023 National Budget, 2024 National Budget, 2025 at ngayon na meron tayong 2026 national budget na nagkakahalaga lamang nagkakahalaga ng 6 trillion pesos. So maaaring ito po ay isa na namang panakipbutas para hindi natin mapansin na ninanakawan na naman tayo ng administrasyong Marcos. At ito na naman ang isang panakipbutas nila, yung pagbibigay kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga Amerikano, dahil alam naman natin na talagang dito sa Pilipinas ay wala talaga silang maipakitang sapat na ebidensya laban kay Pastor Apollo Kibuloy na magdidiin sa kanya sa mga ibinibintang kaso laban sa kanya. At kamakailan lang din, kung hindi ho natin nakakalimutan, etong witness na hinaharap ni Senator Risa Ontiveros ay bumaliktad na at itinuro siya at binulgar siya na binabayaran lamang siya ng ilang milyon ni Senator Risa Ontiveros para lang idiin si Pastor Apollo Kibuloy. At dahil nga dyan mga banateros, etong gagang to na senadora
na hindi dapat pagkatiwalaan na maging judge sa isang impeachment dahil lumalabas ho na isa siyang one-sided na judge na hindi talaga karapat-dapat sa pagiging judge sa isang impeachment dahil kailangan ho dyan ay maging neutral ka, neutral ka, nasa gitnaan ka ng paglilitis. Dapat wala kang sinasandalan, wala kang pinapanigan sa magkabila ang kampo. At ngayon, obvious po na one-sided si Senator Risa Ontiveros dahil ho dito sa kanyang komento, dito ho mapatungkol sa kagustuhan ng Amerika na makuha si Pastor Apollo Kibuloy. So hindi na natin babasahin ho sa inyo yun dahil nakita naman ho natin kung ano yung mga post niya. Ang may kukomento na lang ho natin dito ay kung kontrolado na ho ng Amerika ang administrasyong Marcos, sobrang nakakatakot po yan. Sobrang nakakatakot po yan para sa kapakanan ng mga kabataan at mga kababaihan dito sa bansang Pilipinas. Ang hirap niyan mga banatero, sa totoo lang. Biruin nyo, babalik na naman tayo sa sinangunang panahon na under at gagawin na naman tayong alipin ng mga Amerikano. Kasi mga banateros, kung pagdudugtong-dugtukin nyo yung pag-aresto kay Pangulong Duterte, pagpapapasok ng ICC dito sa Pilipinas, pagpasok na naman ng Pax Silica dito sa Pilipinas, talagang grabe na talaga at may mga Amerikano din na nagbubulgar ng mga balitang etong administrasyong Marcos ay hawak na sa leeg ng mga sindikatong mga Amerikano. So ngayon, naisipan na naman siguro nila gawa ng yung impeachment ay parang wala talagang nangyayari at mukhang hindi matatabunan yung pagnanakaw na ginagawa nila dahil kadalasan po sa sinasabi ng mga netizen na itong impeachment ay itigil na dahil napakalaki ng ginagastos po dyan, halos 25 million araw-araw at aabot ng 2 billion plus sa loob ng 92 days. Kaya ngayon naisipan na naman nila sigurong gumawa ng panibagong diversional tactic at eto na naman ang gagamitin nila, yung issue about kay Pastor Apollo Kibuloy. So bakit ba nakakagalit to? Unang-una, Pilipino si Pastor. Pangalawa, hindi siya convicted. Pangatlo, kahit convicted pa siya, hindi pa rin siya pwedeng dalhin or hindi pa rin siya pwedeng ibigay sa ibang bansa dahil yan po ay lehitimong Pilipino. At mga banateros, hanggang ngayon, wala silang maipakitang ebidensya laban kay Pastor Apollo Kibuloy na magpapatunay sa lahat ng bintang ng mga witness na binili ni Risa Ontiveros ayon kay alias Rene, na binili sila para lang idiin si Pastor. Hanggang ngayon, wala silang maipakitang ebidensya. At sa sobrang katangahan ni Risa Ontiveros, ikaw na mismo ang nagbubulgar na talagang totoong hindi ka dapat pagkatiwalaan ng tao. Kaya yung 0.1% na trust rating or survey na nakuha mo sa pagtakbo or plano mong pagtakbo sa darating na 2028 presidential election ay deserve mo yang hayop ka. Sorry bakit ako napapamura? Kasi isipin nyo, Pilipino tayo. So isang senador, inahayaan na ibigay ang kapwa Pilipino kahit sabihin na natin na magkagalit. O sige, sabihin na natin na etong si Marcos Jr. ang nasa kalagayan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na gusto siyang kunin ng Amerikano, gusto siyang angkinin ng Amerikano, gusto siyang kunin dito sa bansa natin at dalhin doon sa ibang bansa at doon pahirapan at doon litisin. Tanungin ko kayo, papayag kayo? Ako, sa totoo lang, hindi pa rin ako papayag. Kahit sobrang kademonyuhan ni Marcos Jr. at sobrang pagnanakaw na ginagawa sa kaban ng bayan, nasa konstitusyon po natin at paglabag sa konstitusyon po natin yung mga ganyang hakbang. At saan ka ba naman nakakita, nakauna-unahan sa bansang Pilipinas at isang presidente na pumapayag na kunin ng mga dayuhan ng kapwa niya Pilipino? Ngayon lang po nangyayari yan. Matagal na rin natin alam mga banateros, mga kabiyaya, na kauna-unahang nagbulgar ng baho ni Marcos Jr. ay walang iba kundi si Pastor Apollo Kibuloy at ang Esimenay. Kaya nasa playbook talaga ni Marcos Jr. na etong si Pastor ay ipakulong or ibigay sa Amerika. Kaso nagkamali sila. Kasi bakit nadala ng mga anti-Duterte si Pangulong Duterte sa ICC? Kasi wala hong kaso
dito si Pangulong Duterte. Yun nga yung kagustuhan ni Pangulong Duterte dati. Nakasuhan siya dito at dapat dito naman din talaga siya litisin dahil lihitimong Pilipino yan. Yun naman talaga ang nakalagay sa konstitusyon, mga banateros. Ngayon, bakit hindi madala-dala itong si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika? Una-una may kaso ho siya dito pero ulitin ko, wala pong sapat na ebidensya at hindi pa po matatawag na talagang lihitimong talagang nagkasala etong si Pastor Apollo Kibuloy sa ating batas dahil wala nga maipakitang ebidensya at hindi pa napapatunayan na siya ay nagkasala. Ngayon ganito kasi yan, sa sobrang lakas ng impluensya ni Pastor, lalong-lalo na ho ngayon sa mga nangyari na talagang minulat niya ang taong bayan kung gaano kahayop kademonyo ang administrasyong Marcos. Sobrang lakas po ng puwersa ng KOJC or ni Pastor para matulungan si Vice President Sara Duterte at matulungan niya ito sa darating na 2028 presidential election. Alam naman na natin na kapag isa ka sa mga hadlang sa mga plano at sa mga kagustuhan ng administrasyong Marcos at isa ka sa maaaring tumulong na makapagpapanalo kay Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election ay talagang yayariin kanila. At dahil nga walang maipakitang ebidensya laban kay Pastor, ay may posibilidad ho na makalaya si Pastor Apollo Kibuloy sa mga ibinibintang nilang kaso. So ayan po yung isa sa pinakaayaw na mangyari ng Administrasyong Marcos na makalaya si Pastor at makatulong at maimpluwensyahan ng taong bayan na iboto si Vice President Sara Duterte. Talagang sobrang lakas ng mga Duterte at isa na ho dyan, alam naman ho natin, hindi naman ho ligid sa kaalaman natin na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay isa sa mga tumutulong sa mga pangangampanya ng mga Duterte at talagang alam na lalong-lalo na ho ngayon na alam naman ho natin na marami na talagang nagmamahal kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon tatanungin natin si Marcos, asa na yung pinagsasabi mo sa SONA na mga kurap na mga opisyal na gobyerno ang mga ipinapakulong mo? Asan na? Ang mga pinapakulong mo, katulad na lang ni Pastor. Si Pastor ay isa sa mga lumaban sa mga komunista, mga salot sa lipunan ng mga makakaliwa dito sa Pilipinas. Kaya nga galit na galit din ng mga makakaliwa diyan kay Pastor. At isa rin si Pastor sa mga nakakatulong at sa mga nag-iimpluwensya at talagang masasabi nating nagpapayo sa mga Duterte kung ano ba talaga yung mga dapat at tamang mga ginagawa at mga plano dito sa bansang Pilipinas. Hanggang ngayon kahit na nakakulong si Pastor ay tuloy-tuloy pa rin ang tulong niya sa mga kababayan natin. Tapos yung mga kurap na sinasabi mo na pananagutin mo hanggang ngayon malaya pa rin kagaya ng pinsan mo. Pero itong si Pastor at iba pa kagaya na lang nila Senator Rodante Marcoleta, Senator Bato de la Rosa at isusunod na nga sila Cayetano at Robin Padilla ay iisa-isahin mong ipakulong at malamang ay baka ibigay mo rin sa mga sindikatong Amerikanong nasa likod mo dahil isa sila sa mga hadlang sa mga kagustuhan nyong panghabang buhay na posisyon sa gobyerno. So ganyan na ho katindi mga banateros, no? Kung sino pa yung nakakatulong sa bansa natin, sila pa yung ginigipit at pinapahirapan ng administrasyon na ito. Kung sino pa yung mga lumalaban sa makakaliwa, sa mga terorista, sa mga korupsyon, kung sino yung mga taong handang isakripisyo ang buhay nila para lang sa bayan, yun po yung gustong mawala ni Marcos Jr. dito sa bansang Pilipinas. At eto naman, mabalik tayo ngayon kay Senator Risa Hontiveros. Dahil dyan sa ginagawa mo, Senator Risa Hontiveros, alam ko bandang huli magkakakarma ka rin. Itaga mo yan sa bato. Hindi kita pinagbabantaan. Wala ho akong pagbabanta na sinasabi sa'yo. Pero lahat ng ginagawang mo to ay babalik sa'yo to. At itaga mo to sa bato, hindi ka na mananalo kahit kailan. Depende na lang kapag ginawa kang tuta. Sabagay, tuta ka naman na ni Marcos Jr. Obvious naman. Dati sukang-suka kayo kay Marcos Jr. Ngayon, nilalamon nyo na, no? Kadiri kayo. Di promise, sobrang nakakadiri to. Katulad nitong nila Risa Hontiveros. Sobrang nakakadiri kayo. Biruin nyo, ilang beses nyo nang sinuka, ilang beses nyo nang dinura ang mga Marcos. Tapos ngayon, kinakain nyo na. Diba?
mas masahol pa kayo sa mga kumakain ng tae. Pasensya na po, pasintabi na po sa mga kumakain, pasintabi na, sorry. Pero yun po yung totoo eh. Sobrang nakakadiri ho ito si Senator Risa Ontiveros. Biruin nyo, ilang taon nilang winawasak, ilang taon nilang sinusuka ang mga Marcos. Pero ngayon na napapakinabangan na ho nila, ay kanila na rin sinusuportahan. Ang masaklap dito, mukha kayong pera. Bakit? Kasi kaya nyo lang naman din sinusuportahan si Marcos Jr. dahil may napapakinabangan kayo. Napapakinabangan nyo siya na matanggal ang mga magiging kalaban nyo sa mga posisyon na hinahangad nyo, sa mga kapangyarihan na hinahangad nyo, at napapakinabangan nyo siya dahil sa perang nawawala sa pondo ng taong bayan. Alam namin na isa din kayo sa mga nakikinabang dyan. Hindi nyo naman gagawin yan eh. Hindi nyo naman gagawin yan ganyan ka mga kabulastugan na ikakasira ng mga pangalan nyo kung hindi kayo naikinabang sa pera namin. Kayo mga banateros, papayag kayo na ganyan. Katulad na lang yan, nila Senator Bato de la Rosa. Ilan milyon tayong bumoto dyan. Pero ang gagawin dahil hindi nga siya kaalyado ni Marcos Jr., ay ibibigay lang siya sa mga sindikato ng mga Amerikano. Dahil gusto ng Amerika na sakupin tayo dito. Inuunti-unti na tayo. Ito pa yung pinaka nakakatakot dyan. Kung yang sila, Senador Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa, Bongo, Cayetano, Robin, Pangulong Duterte, at Pastor Apollo Kibuloy na alam naman natin na mga kilalang mga personalidad dito sa bansang Pilipinas ay naibibigay at maaari nilang ibigay sa mga sindikato ng mga Amerikano, ay what if pa kaya tayong mga ordinaryong mga Pilipino? Diba? What if pa kaya tayo? So, kung yan ngang mga tao na yan ay mga kilalang personalidad, paano pa kaya tayo? Paano pa kaya tayo? Na 'di ba na isang pitik, isang ano lang tayo diyan, wala na. Hindi natin sila kayang labanan. Yun na lang talaga yung nakakatakot diyan, mga banateros, mga kabiyaya. Kung yung mga tao na yan kayang-kayang ibigay ni Marcos Jr., what if pa yung bansa natin? At ngayon nga, 'di ba, kaganina katulad ng sinabi ko na yung Paksili ka na yan, na may kontrata ng pinag-usapan si Marcos Jr., ay baka kapag halimbawa na wala talagang maidulot na magandang ibubunga yung Paksili ka na yan dito sa bansang Pilipinas, at halimbawa ipaalis yan or tanggalin dito sa bansa natin, paano matatanggal yan kung yung lupa na pagtatayuan ng Paksili ka na yan ay binenta na pala. Grabe, no? Tindi talaga. Tapos sobra akong tawang-tawa dito kay Senator Risa Ontiveros. Talagang grabe sa kademonyoan. Tapos sasabihin mo para ka sa kapakanan ng kabataan at kababaihan. Bakit? Yung korupsyon ba na nangyayari sa Pilipinas, hindi ba nakakasira sa kapakanan ng kabataan at kababaihan? Hindi ba ganon? Kung talagang minamahal mo yung trabaho mong yan, unang-una, hindi ka dapat dumidepende sa kagustuhan ng mga dayuhan dahil Pilipino kang puking ina ka. Pasensya na sa pasensya na sa mura, pero nanggigigil ako kasi hindi dahil sa galit ako sa kanya dahil sa ginagawa niya kay sa mga katulonggisan na ginagawa niya or kagaguhan na ginagawa niya. Ang nakakagigil kasi dito, sino ba namang matinong tao na parang proud ka pa na ibibigay mo ang kapwa mo Pilipino sa mga dayuhan, sa mga sindikato ng mga dayuhan. Di ba? Tapos senador ka pa. 'Di ba? Iisipin niyo maigi yun, sobrang nakakainis na nakakagigil na isang senador na kahit papaano, sige sabihin na natin na pinagkatiwalaan ka ng mga Pilipino sa isang pagkakataon na yan. Tapos sasayangin mo lang. Tapos nung nakakita ka ng butas na pwede mong pakinabangan ang administrasyong Marcos, kahit na sukang-suka ka na, kinakain at sinusunod mo pa rin dahil nga sa mga ambisyon mo na gusto mong makuha. Kagaya na lang sa halimbawa man lang, kung tumakbo ka talagang bilang presidente ng bansang Pilipinas, saan ka naman talaga naman kukuha ng pondo. Sa bagay, 'di ba, nabalitaan din natin na involved ka rin sa issue ng PhilHealth. So ilang bilyon ang nawawala doon. So ngayon, kung ikaw man ay nakikinabang sa pera ng taong bayan, malamang sa malamang malaki-laki na naipon mo para gamitin mo sa pangangampanya
sa darating na 2028 presidential election para kalabanin si Vice President Sara Duterte, pero wag ka. Yan nga yung sinasabi ko sa iyo na kahit itaga mo sa bato, hindi ka mananalo. Grabe, no? Talaga, hindi. Alam nyo, sobra ako nanggigigil. Pinipigilan ko lang yung sarili ko. Alam nyo naman ako, pag nagsalita ako, di ba? Pinipigilan ko sarili ko kasi una-una may mga bata ring nanonood, may mga viewers tayo na ayaw na rin talaga makarinig ng mura. Pero nakakamura naman talaga kasi na kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, kahit nga si Marcos Jr., hindi pa rin tayo papayag na kunin ng mga Amerikano dahil unang-una, ayaw nga nating sumunod sa Amerika, ayaw nga nating maging sunod-sunuran sa Amerika. Kahit gaano ka-demonyo ni Marcos Jr., tutol pa rin ako at labag sa konstitusyon na ibigay mo ang kapwa mo Pilipino sa mga dayuhan lalo't wala naman na tayong koneksyon sa mga yan. Yun yung hindi maintindihan ng mga tangang mga vlogger na tumutulig sa bagay, ganun talaga kapag bayaran ka, no? So, yan yung hindi nila maintindihan. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi at kahit na ilang beses na akong paulit-ulit na pinapaintindi ko na kung halimbawa man na si Pangulong Duterte o kaya si Pangulong Marcos Jr. ay nasa katayuan ni Pangulong Duterte, hindi talaga tayo dapat pumayag na kunin yan ng mga Amerikano. Una-una, gumagana pa naman. 'Di ba? Gumagana pa naman ang justice system dito sa Pilipinas. At dapat ang mga Pilipino ay dito litisin sa bansang sinilangan niya, hindi sa mga dayuhan. Tapos ngayon ibibigay ni Marcos Jr. si pastor, ibinigay si Pangulong Duterte sa dayuhan. Hindi rin talaga posible. Talagang may pagkakataon na mangyari din talaga 'yan. At wag naman din na sana dapuan pa rin ng kabaitan na kahit kapiranggot or mapapaisip si Marcos na talagang mas maraming magagalit pa sa kanya kapag inulit niya pa ang ginawa niya kay Pangulong Duterte. Kasi kung si Pangulong Duterte nga naibigay niya dun what if pa kaya si Pastor? Kasi nga, kagaya ng sinabi ko, malaking hadlang nga din talaga si Pastor Apollo Kibuloy sa mga kagustuhan ni Marcos Jr. Una, grabe na kasi simula nung nagkaroon ng KOJC siege, sobrang namulat ang taong bayan, maraming milyong-milyong nagmahal kay Pastor Apollo Kibuloy at naging sa totoo nga lang may mga umanib pa sa KOJC na ibang mga Pilipino dahil nagustuhan talaga ang patakaran at pamamalakad ni Pastor. Kung sa totoo nga lang, kung hindi lang dahil lang talaga din kay Chairman George Garcia, baka senador at panalo talaga si Pastor nung senatorial election. Hindi kasi naramdaman nila na talagang may posibilidad talagang makalaya si Pastor. Dahil nga hanggang ngayon walang maipakitang ebidensya, yung mga witness, puro lang hearsay. Lahat naman, di ba? Wala nang pinapakitang mga dokumento, walang video, walang biruin mo kung ikaw ay ginalaw doon sa loob ng KOJC tapos nanatili ka pa ng ilang taon katarantaduhan mo na yun, di ba? So isang malaking kalokohan na yun. So kaya nga ang kinakatakot ng mga anti-Duterte na makalabas si Pastor is dahil isa si Pastor sa mga makakatulong na talagang manalo si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. So mga banateros, ano pong maikukomento nyo? Payag ba kayo na isa na namang Pilipino ang isurrender ng Administrasyong Marcos sa dayuhan? Payag ba kayo nun? Kasi kung ako po ang tatanungin nyo, paulit-ulit po akong talagang hihindi at hindi papabor sa ginagawang kagaguhan, kademonyohan, kahayupan ni Marcos Jr. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.
Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman. Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito,
Please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.